Sa Sasuke retrieval arc ng Naruto, mukhang panalo na ang Team Shikamaru dahil sa pagkatalo ng Sound 4. Pero hindi ganun ang nangyari. Sa huli, sugatan at bugbog sarado ang Team Shikamaru at dumating ang Sand Siblings para iligtas sila at kamutin ang kanilang mga sugat. Dahil sa kanilang kahinaan, hindi sila nakatulong kay Naruto sa laban niya kay Sasuke. May isang batang ninja na wala sa village nang binuo ang Team Shikamaru, si Shino Aburame, ang pinakamalakas na miyembro ng Team 8 bago ang time skip. Nasa misyon siya noon kasama ang kanyang ama na si Chibi Aburame. The fact na si Shino ang napili para sa isang Jonin mission na malayo sa kanyang karaniwang team ay nagpapakita ng kanyang kasanayan, ang kanyang mahusay na performance sa Chunin exam at ang kanyang panalo laban kay Kankuro ay lalong nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Dahil mabilis na nabuo ang Team Shikamaru, ang iba ay maaari nagtataka. Paano kaya nagbago mga pangyayari kung naroroon si Shino? Nagbigay kaya siya ng advantage sa kanila? Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo ang like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Isipin natin yung senaryo na si Shino, hindi si Kiba yung kinatawan ng Team 8. Sa part na to ng story, sure na mas malakas si Shino kaysa kay Kiba at may extra pa siyang tracking abilities dahil sa mga Kikaichu insects niya. Sigurado na itinanim ni Shino yung isang insect sa barrel ni Sasuke para matrack yung lokasyon ng Sound 4. Sa simula, kailangan nila ng ibang way para malocate sila. Pero matapos ng unang laban niya kay Jirobo na ginamit ang Boulder Jutsu, pwedeng patuloy na i-track ni Shino yung lokasyon nila. Baka pareho lang din yung structure ng labanan. Gusto pa rin ni Choji na solo niya labanan si Jirobo para i-honor si Shikamaru. At best choice pa rin si Neji para ma-counter si Kidomaru. Pero dahil madaling natalo ni Kankuro, sina Sakon at Ukon, baka hindi magkaproblema si Shino sa kanila. Sa part na to ng kwento, isa si Shino sa pinakamalakas na genin ng Konoha. Nalampasan lang ni Naruto at Neji. Dahil nahirapan si Sakon kay Kiba, baka matalo na siya ni Shino bago pa dumating si Kankuro. Magiging free sina Shino at Kankuro para tulungan sina Gaara at Rock Lee sa laban nila kay Kimimaru Kaguya. Kung sumama sana si Shino at Kankuro kay Gaara sa laban kay Kimimaru, baka hindi nila masyadong nabago ang resulta. Sobrang lakas lang talaga ni Kimimaru, pero yung fact na willing si Shino na sundan si Naruto para hanapin si Gaara, parang gusto niyang tumulong kahit saan pwede. Kung iisipin natin to, baka sumama sana si Shino sa team kung naroroon siya kasama ni Kiba. So parang 6-man squad sana sila. Kung kasama sana si Shino sa team, baka iba naging takbo ng labanan. Baka mas kakaunti yung injuries at baka hindi sila nag-split up nung dumating si Kimimaru. Mahirap hulaan kung ano talaga ang mangyayari kasi yung pagdagdag lang ng isa pang ninja sa mix, malaki yung epekto nun sa outcome. Pero isa sa pwede pa mangyari ay natulungan sana ni Shino si Naruto sa laban niya kay Sasuke. Kahit baka nabawasan yung drama ng laban nila, yung support ni Shino baka nagbigay ng advantage kay Naruto. Ang saya isipin kung gaano kakaiba yung mga nangyari. Obvious na pinagsisisihan ni Shino na hindi siya nakatulong ng sobra nung kailangan ng suporta ng mga kapwa niya genin sa Konoha. Pero yung tanong kung magbabago ba yung outcome dahil nandoon siya, dalawang side yun eh. Kung pinalitan niya si Kiba, baka hindi pa rin nila maibalik si Sasuke. Pero kung sumama siya sa already formed 5-man team, baka natulungan niya si Naruto. Kung nagustuhan mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.